Kung meron man tayong iimbestigahan, yun, itong administrasyon na to, yun ang dapat na iimbestigahan. Kasi ngayon lang ang pinakabastos na administrasyon. So magandang araw po sa ating lahat, at lalo na sa mga tagapagsubaybay sa ating mga video, at sa aking mga viewers na hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman mga par, para palagi po kayo updated sa mga video reaction natin. So ngayon mga par, parang nalilito na po tayo sa controversial na blood control project. Kasi iba yung investigasyon doon sa Senado. Kasi doon sa Senado, gusto nilang matukoy, gusto nilang malaman kung sino pa yung mga politiko, kung sino pa yung mga congressmen na tumatanggap ng pera galing sa mga diskaya. Pero doon sa lower house, iba po yung investigasyon nila doon. Kasi yung investigasyon nila, parang papunta na po sa mga Duterte. Okay lang po yun. Okay lang po sa amin na iimbestigahan yung nakaraan, yung administrasyon ni Pangulong Duterte. Pero dapat fair tayo dito, imbestigahin din si Bongbong Marcos para fair po tayo dito walang pinipili. Bakit si Duterte lang ang parang may kasalanan dito sa controversial na blood control project. Kung gusto nyong mag-imbestiga sa mga nakaraan pa, imbestigahan nyo si Pinoy, si Gloria Macapagal Arroyo. Imbestigahan nyo bakit kang Duterte lang. Para namang halata na po kayo, yung mga kongreso, yung nasa lower house, parang galit talaga sila sa mga Duterte. Kasi yung pinakabastos na administrasyon, yung pinakabastos na korupsyon. Ngayon na po nangyari. Yung mga nakaraan wala po. Yung administrasyon ni Duterte wala. Sa administrasyon ni Pinoy wala. Ni Arroyo wala. Ngayon lang po ito nangyari. Kung meron man tayong iimbestigahan ngayon, itong administrasyon na to, yun ang dapat na iimbestigahan. Kasi ngayon lang ang pinakabastos na administrasyon. Kasi sa Senado, yung tumunog yung pangalan ni Chis Escudero na involved pala, at saka si Jinggoy Estrada at saka Joel Villanueva. So pinalitan agad si Chis Escudero. So, doon sa lower house, nung nabanggit ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez at saka Saldico, walang nangyari. Parang pinapa-build pa nila. Parang tinatakpan po nila yung pangalan ni Saldico at saka Martin Romualdez. Kung meron man sana tayong imbestigahan yung leader ng sa lower house, kasi nandoon nanggaling ang korupsyon. Uulitin ko po, kung mag-imbestiga man kayo sa administrasyong Duterte, sana imbestigahan ninyo ang nakaraan pa. At para fair po tayo dito, iimbestigahan ninyo si Bongbong Marcos. Kasi yung administrasyon na to, ito po ang pinakabastos. Hinahamon natin si Tito Soto at saka si Ping Lacson na sana imbestigahan ninyo si Speaker Martin Romualdez at saka si Saldico. Kasi sila lang ang dalawa yung naghawak sa kaban ng bayan. So sana imbestigahan po ninyo yung dalawa, at para fair po tayo dito. Yun lang po ang hinihingi namin, na sana imbestigahan yung dalawa. So hanggang dito na lang, at maraming salamat po sa panonood po ninyo.